So, hi guys! Welcome back sa fresh na channel ko. So, ako ulit to, si Joanna Lee. Ngayon naman isi-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na hinihingi ng mga agency na pag-a-applyan nyo, especially Taiwan. Isi-share ko lang din yung mga experience ko sa pag-a-apply, kung ano yung mga hinihinging requirements initially. Without any further ado, let's get started. So, unang-una, syempre, kailangan mo ng passport. At least yung passport mo is 1 year of validity. 10 years naman na yung validity ng passport natin. So, matagal-tagal siya bago mag-expire. Ayan. And then, next, NBI natin. Ang NBI natin, meron siyang 1 year of validity, pero ang hinihingi nila is at least 6 months of validity. Ganyan, yung hinihingi nila halos lahat ng agency. Yun ang hinihingi. And then, next natin is yung pinakang crucial or critical sa lahat is PSA. Nabanggit ko naman to na dito ako nagkaroon ng problema. Kailangan yung new version ng PSA ang ipiprepare natin or ipapasa natin. And kailangan kasama yung resibo. Resibo at saka bigyan ko na lang din kayo ng tip na meron mga agency na since may QR code yung PSA natin, hinihingi din nila yung scan copy ng QR code. So meron ako napuntahan na agency na hinihingi yung scan. So meron silang designated or meron silang shop talaga na nag-scan ng QR code ng PSA tapos ipiprint nila. Mura lang naman, parang 10 pesos lang naman yung bayad doon. And then, make sure din yung PSA nyo, ulitin ko na lang ulit na yung panggitna ng magulang nyo, kompleto. Kasi yung sa akin na nangyari before, naka-initial lang sila. So, doon ako nagkaroon ng problema. Hindi ako nakaproceed sa medical exam. So, yun. And next naman, kapag married ka, make sure na meron kang marriage certificate with resibo din and QR code. And kung meron kang anak, need mo rin ipasa yung PSA ng husband mo or ng wife mo at saka ng mga anak mo. Kailangan yung PSA nila, new version din, kailangan din may QR code. Isa yun sa hinahanap nung ibang agency. May mga agency naman na hindi agad yung hinihingi, pero may agency talaga na kailangan full pack na talaga, wala nang hihinging follow up, yun na talaga. Kasi gusto nilang i-make sure na after ng requirements ng screening, kailangan talaga may ma-line up ka na for interview. Kasi minsan may mga mahihigpit sa requirements, pero after naman ng requirements, madali lang yung exam and ila-line up ka na agad nila sa interview. Yun naman yun. Meron namang initial requirements ang hinihingi, pero sa hindi ka sure kung mala-line up ka. Na ganun. So, iba-iba sila ng way kung paano sila mag-accept ng mga aplikante. Then, yung next na requirement natin is yung Sinomar kapag single ka sa mga babae. Ipe-prepare mo din yan and need din yung resibo kasama din. Ayan. Meron namang mga agency na dapat yung Sinomar mo is 3 months old pa lang siya. So, for example, ngayon is February. Dapat kakakuha mo lang nung November or December. Ganyan. Yun. Kailangan very bago yung Sinomar mo. Ayun. And then, sa mga school requirements naman, syempre diploma at saka PUR. Yan. Yan lang naman hinihingi nila doon. And sa IDs, syempre, hindi mawawala ang voter's ID. Kung wala kang voter's ID, yung physical ID, kumuha ka na lang ng voter certificate sa municipality kung saan botante ka, kung saan ka nakarehistro. Ayan. And then next is yung SSS, yung UMID. Kung wala kang UMID, kung wala ka ng physical ID, mag-request ka ng SSS certificate. Ayan. And yung national ID, ayan, hinahanap na nila to. Kung wala ka nung physical ID, kasi wala ako nun, meron sa eGov. Ano yon, application yon. Download mo lang siya sa Play Store kapag Android ang gamit mo or sa App Store kapag naka-iPhone ka. Mag-register ka lang doon sa eGov app na yon or mag-sign up, mag-sign in kung meron ka ng account. And then, makukuha mo na yung digital ID mo sa eGov. Ipapaprint mo lang yon pero make sure na pag bago mo siya ipaprint, meron kang pirma back end, front yung ipapaprint mo. Yun, ganun lang naman kadali. So, magpa-flash na lang ako dito na sample ng national ID ko na galing sa eGov app. Ayan. So, next is vaccine. Yung vaccine naman is manggagaling din siya dun sa eGov app. Makukuha mo din yun kasi yun yung hinihingi nila. Na nanggaling sa eGov app, yung vaccine na copy mo. Papaprint mo lang din siya. Ayan. And pag-ibig number, TIN, tax identification number. And then, syempre hindi mawawala ang PIOS. Yung PEOS number, yun yung online mo gagawin, pios.dmw.gov.ph. Magre-register ka lang doon. Mayroon lang yung mga konting seminar, tapos may quiz lang siya. Need mo lang ipasa yung quiz. And then, bibigyan ka na nila ng certificate. Which is, ano lang naman yun, ipapaprint mo lang naman siya. Tapos, kasama na din yung magiging PEOS number mo. Ayan.
and yung EREG mo. So, EREG naman parang pinakang resume mo siya na abroad, ganyan yung EREG. And magkakaroon ka rin ng EREG number mo doon. And meron pa pala sa SSS, need mo rin i-prepare yung contribution mo, SSS contribution mo, SSS member details, and SSS coverage mo. So, bali, tatlo yun. Ayun, meron din silang bago ngayon yung parang e-card, yellow card yung tawag ng iba. Pero hindi naman yun agad-agad hinihingi. Hihingi na lang nila yun kapag sure na makakaalis ka. So, sa kanila ipapaprocess yun. Or kapag for requirements ka na, sa kanila lang siguro nila ipapaprocess yun. So, so far, yun lang yung kailangan mong initial requirements na need mong i-prepare kapag gusto mong mag-apply Taiwan. And kung may mga additional pa or may mga nakalimutan akong requirements, i-add ko na lang, i-flash ko na lang dito sa screen later. And yun lang. Thank you so much for watching and bye!